Bago magtanghali kahapon, nag-umpisang umulan at maghapon na ngang umulan. Buti na lang yung mga manok ay sa kubo lang nakatambay. Meron nga palang nagtatanong sa akin, bakit daw kulay dilaw ang patuka ko sa mga manok? Yan po ay kanin na may crumble at nilagyan ko ng Progency, kaya kulay dilaw. Yan ang pinapatuka ko sa kanila pag tanghali. Nilalagyan ko ng Progency para hindi masayang. Diyan ko na lang hinahalo para siguradong ubos nila. Tapos ang nilalagay ko na lang sa kanilang waterer ay pure na tubig lang. Andito lahat sa kubo ang mga sisiw. Nilagyan ko ng madaming patukaan para hindi sila nag-aawayan. Malakas ang ulan. Andito sila lahat sa kubo, nakakatuwa. Malalaki yan dito. Sa ilalim ng tangkal pala yung iba. Aalis na ako dito para dito sila magpuntahan lahat. Yung mga maliliit. Sana. Maliliit na sisi, pinagpuntahan. Bye. Umulan na naman ulit. Din. Ligaw na isang sisiw sa kaya na hapon. Habang maliwanag pa, titingnan ko ang mga sisiw kung saan sila maghahaponan at baka maghanap na naman ako. Mahirap maghanap ng mga sisiw pag madilim. Kung saan-saan na nga humapon ang mga sisiw, itong nasa unahan lang, ang laging sila lang ang magkakasama. Ito halo-halo na at ito namang isang puti na liligaw. Pati yung dalawang sisiw na nakahapon, naligaw din. Mamayang madilim na sa kakulang ililipat kung saan sila nakahapon. At itong maliliit naman ay ikakahon ko para hindi lamigin dahil maulan. Hindi ko hinahayaang malamigan ang mga sisiw dahil pag nalamigan ang mga sisiw ay humihina ang resistensya, mabilis dapuan ng sakit. May isang sisiw na nakapasok sa breeding pen, buti hindi tinutukan ng broodcock. Ito naman ang ibang mga kasamahan nila. At yan, kinuha ko nga, inilabas ko sa breeding pen para makatuka ng ayos. Katatapos ko lang ilagay yung mga sisiw sa tangkal. Kompleto naman sila lahat. Umaambon pa rin. Yung iba, baka hindi ko na alpasan bukas pag maulan pa rin. Scratch pen ko muna. Yung maliliit. That's all guys. Thanks so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye.